Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin. Una sa lahat ay gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon sa patuloy na paggamit ng buhay ko upang ipahayag ang kanya pong salita. And I also want to thank Pastor Chito, ang namumuno po sa CCLCC, sa pagkakataon na ito para po ma-encourage kayo, magamit yung buhay ko para ipahayag, pahatid ang salita ng Diyos na magbibigay po sa atin ng encouragement. Alam niyo po, sa pagkakataong ito, ang pinakananais lamang ng puso ko ay maitaas ng Diyos yung pananampalataya ninyo at yung trust nyo sa Kanya sa kaya niyang gawin at sa mga gagawin pa niya para sa inyo, mga kapatid. Ang lagay po, mga kapatid, kapag ka po naitaas ng Diyos yung level ng pananampalataya nyo, siya naman pong bumababa yung level ng anxieties and worries nyo sa buhay. Ganun lamang po ang cycle. Once your trust and your faith ay tumaas yung level sa kayang gawin ng Panginoon, yung worries po ninyo tsaka yung anxieties nyo, bababa naman po yung level niya. Ganun lamang po ang cycle ng buhay ng isang mananampalataya. At ito po yung nais ko, ito po yung prayer ko sa bawat isa sa atin, na maitaas ng Diyos yung ating faith, yung ating trust sa kaya niyang gawin at sa kanyang mga ginagawang mabubuting bagay para sa atin, upang sa gilagitnaan po ng hinakaharap ng mundo, makuha po natin yung kapayapaan, yung kapahingaan at kapanatagan sa ating buhay. This is what the world wants right now, yung magkaroon tayo ng peace of mind sa kabila po ng mga pangyayari, meron kang kapahingahan. Kasi ang dulot po nun, mga kapatid, kapag bumaba po yung level ng anxiety and worries mo, ano pong outcome nun? Magkakaroon ka po ng peace and rest of hearts and mind. Kaya po, I just want to pray, I hope na maitaas ng Diyos yung faith ninyo, yung trust nyo sa Kanya, sa kaya niyang gawin at sa mga ginagawa niya para sa inyo. Amen po tayo doon. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, ay samahan niyo po sa maikling panalangin. Aming Diyos na nagpakilala sa amin sa iba't ibang kaparaanan. Minsan ba'y lumalapit ang inyong mga anak, Father God, na na-acknowledge po namin, O Diyos, yung pong aming need sa inyo. Especially sa panahon ngayon, Lord, wala na po kami ibang lalapitan kundi kayo. Salamat po, Father God, sa pagpapakilala sa aming buhay na siyang nagbibigay po sa amin ng kalakasan, O Diyos. Hayaan mo na sa service na ito, na sa gawain po namin ito, O Diyos, ay maitaas mo muli ang aming pananampalataya upang kahit ano ang mangyari, Father, ay magkakaroon po kami ng kapahingaan, ng kapayapaan sa aming pong buhay. Salamat po. Malaya ka po kumilos. We want to ask your wisdom and understanding sa aming pong lesson. At ayaw mo maitaas mo muli ang sarili mo sa aming pong kalagitnaan. Salamat. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Minsan pa, mga kapatid ko, I was asking the Lord kung ano po ang pwedeng ma-share sa inyo na magpapalakas po ng pong faith po ninyo. And wala pong duda, ito po yung gustong i-share sa inyo ng Diyos. A personal revelation of the Lord sa akin. At napakalaki po ng impact nito sa akin. Kaya I hope and I pray na ganun din po sa inyo. Na ma-receive po ninyo yung power ng salita ng Lord na siyang magbibigay po sa inyo ng peace of mind, ng rest of hearts, mga kapatid. Amen po tayo doon. So sige po, ang pag-aaralan po natin ay the life of King Hezekiah. Napakaganda po nito, mga kapatid. Iiklihan po natin. Gusto ko pong maikli lamang para mas lalo po ninyong maintindihan at mas lalo po ninyong ma-appreciate yung outcome po ng lesson, dahil napakaganda po ang impact. Ako mismo, sa sarili ko mismo, ay masasabi kong ang laki ng tulong itong lesson na ipinagkaloob ng Lord sa akin. At itinaas niya po talaga yung pananampalataya ko sa Kanya. At yung pananampalatayang yun ang nagbigay sa akin ngayon until now ng kapanatagan sa buhay, mga kapatid ko. Even though the problem is so big, ay talagang yung level po ng anxiety and worries nandun na sa pinakamababa. Kaya po nakakapagpahinga ako, mga kapatid. And then I want to share this to you. And please, be with me. Saglit lamang po ito. And I hope the Lord will speak to you, mga kapatid ko. Amen. Sige po, sa life po ni King Hezekiah, matatagpuan po natin ang lesson natin sa 2 Kings chapter 18 and 19. Masyado pong mahaba kung babasahin po lahat natin yung 18 and 19.
background na lamang po yung sasabihin ko, yung i-share ko sa inyo. If you have time, pwede ninyo mong basahin mga kapatid yung chapter 18 and 19. Napakaganda po ng kwento. Amen po. Hindi lang po basta ito kwento, ito yung tuong papangyayari na naganap noong unang panahon upang sa ating panahon ay magbigay sa atin ng kalakasan. Kaya pag-aralan po natin mga kapatid. Sino po si King Hezekiah? Okay? Unang tanong ay, sino po si King Hezekiah? Anong klaseng pamumuhay meron siya? Sino siya bilang hari? At sino siya sa harapan ng Diyos? Mahalagang malaman po ninyo ito mga kapatid. Bear this in mind, who is King Hezekiah, mga kapatid ko. Kasi dito po magmumula, lahat po ng sasabihin ko pong tatandaan nyo, ay alalahanin nyo po para mas lalo pong ma-magnify yung gustong i-reveal ng Lord sa sandali ito, sa panahong ito, mga kapatid. Amen? So, sino po si King Hezekiah? Let's read 2 Kings chapter 18 verse 1 to 6. Okay po ba? Para mas malaman natin kung sino po si King Hezekiah. Napakaganda po nito mga kapatid. So, Hezekiah, son of Ahaz, began to rule over Judah in the 3rd year of King Hosea, reign of Israel. He was 25 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 29 years. His mother was Abijah, the daughter of Zechariah. Verse 3, he did what was pleasing in the Lord's sight, just as his ancestor David had done. He removed the pagan shrines, smashed the sacred pillars, and cut down Asherah poles. He broke up the bronze serpent that Moses had made, because the people of Israel had been offering sacrifice to it. The bronze serpent was called Nehustan. Verse 5, Hezekiah trusted in the Lord, the God of Israel. There was no one like him among all kings of Judah, either before or after his time. He remained faithful to the Lord in everything, and he carefully obeyed all the commands the Lord had given to Moses. Amen? So nakita na po natin kung sino po si Hezekiah. Siya po ay hari po ng Jerusalem. Amen? Anong klaseng pamumuhay meron si Hezekiah during sa kanyang panahon? Siya po ay maayos na hari. So, i-breakdown ko po sa inyo yung kanyang resume, King of Jerusalem. Number 2 po na background po ni King Hezekiah, he did what was right, pleasing in the eyes of the Lord. Take note po sa aking pong background, sa ating pong resume ni Hezekiah. Dito po magmumula yung revelation po natin mamaya, mga kapatid. Number 2 po na background ni Hezekiah, he trusted the Lord God of Israel. There was no one like him among all the kings of Judah. So una po, he did what was right, pleasing in the eyes of God. He trusted the Lord God of Israel. Pangalawa at pangatlong background po, he remained faithful to the Lord in everything. He remained faithful daw po. He carefully obeyed the command the Lord had given to Moses. So, minsan pa, babalikan po yung background, yung resume ni King Hezekiah. Siya po ay hari ng Jerusalem. Siya po, mga kapatid, he did what was right in the eyes of God. What was pleasing in the eyes of God. Pangalatlo po, he trusted the Lord. Ang pagkakasabi nga po, ang pagkakadescribe po sa Bible, he trusted the Lord. At walang ibang haring gumawa nun kundi siya lamang. He remained faithful to the Lord in everything. And he obeyed the commands the Lord had given to Moses. So nakikita po natin ang buhay po ni Hezekiah. Siya po ay pagdating po sa masasabi po natin isang maayos na hari, isang mabait na hari, one who feared the Lord. Isang hari, mga kapatid ko, na talaga namang may Diyos. May Diyos ng Israel. Amen po? Sige po. Ngayon, ang pangalawa po natin i-bear in mind is who is the prophet during the time of Hezekiah. Ang propeta po, he represent God to the people. Ibig pong sabihin, kung may gustong iparating ang Diyos na mensahe sa pamamagitan po ng propeta sa panahon nila. So, ang propeta po, during sa time ni King Hezekiah ay si Prophet Isaiah. Please take note. Remember po, Prophet Isaiah. Okay po? So, sige. Dumating po yung time ng pagsubok ng buhay po ni King Hezekiah. So, babasahin po natin, ano pong pagsubok ito? Ano pong pagsubok ang dumating sa kanya, mga kapatid? Sige po, 2 Kings chapter 18
verse 13 to 16. 2 Kings chapter 18 verse 13 to 16. Basahin ko po. In the 14th year of King Hezekiah's reign, King Sennacherib of Assyria came to attack the fortified towns of Judah and conquered them. King Hezekiah sent this message to the king of Assyria, the Lachish, I have done wrong. I will pay whatever tribute money you demand if you will only withdraw. The king of Assyria then demanded a settlement of more than 11 tons of silver and 1 ton of gold. To gather this amount, King Hezekiah used all the silver stored in the temple of the Lord and in the palace treasury. Hezekiah even stripped the gold from the doors of the Lord's temple and from the doorpost he had overlaid with gold, and he gave it all to a Assyrian king. Amen? So ito po yung trials, yung trial po na experience po, na encounter po ni King Hezekiah during his reign, na nag-arise po ang Assyria sa pamumuno po ni King Sennacherib. Sila po yung nag-arise, a very powerful nation, conquering every nations na kaharapin nila. Nag-arise po sila at they became a threat to King Hezekiah. So sabi po ni King Hezekiah, ano bang gusto mo? Ano bang nagawa kong pagkakamali? Sabihin mo sa akin ang mga demand mo at ibigay ko sa iyo nang umalis ka lang, nang hindi mo lang ako atakihin. Sabi po ni King Hezekiah dun sa hari po ng Assyria, who is King Sennacherib. So, ang sabi po ni King Sennacherib, nag-demand po siya ng silver, ng gold. So, ang ginawa po ni King Hezekiah, lahat po ng na-stored na silver and gold on the Lord's temple, ginawa niya po lahat yon. Amen po? So, hindi pa po nakontento si King Sennacherib, at gusto niya po ay hindi lang kayamanan, hindi lang silver and gold ang kunin niya sa kina King Hezekiah, kundi gusto niya ring maging alipin, gusto niya ring sakupin ang pamunuan po ni King Hezekiah. Kaya po, sundan po natin ang kwento. Let's move on. King Hezekiah, tignan po natin kung paano po diniscourage. Pangalawa pong nangyari, King of Assyria was discouraging the people of Hezekiah and boast about his victory over other countries. So una, ay tinatakot niya po si King Hezekiah. Pangalawa po, ay gusto niyang sakupin at pinagmamayabang po ng King of Assyria ang lahat ng na-conquer niya na countries, na nations kay King Hezekiah, upang mas lalong mabuo yung takot ni Hezekiah at mag-give up at magpasakop sa kanya. Okay po? Sundan po natin 2 Kings chapter 18, 31 to 35. Don't listen to Hezekiah. Ito po yung mensahe po ni si King Sennacherib of Assyria kay Hezekiah, fully threatening him at ipinagmamayabang niya yung mga na-conquer niyang nation upang mas lalong makumbinsi at matakot ang mga tao ni Hezekiah at tuluyang magpasakop sa kanila. Sige po, verse 31, chapter 18, verse 31. Don't listen to Hezekiah. These are the terms the king of Assyria is offering. Make peace with me, open the gates and come out. Then each of you can continue eating from your own grapevine and fig tree and drinking from your own well. Then I will arrange to take you to another land like this one, a land of grain and new wine, bread and vineyard, olive groves and honey. Choose life instead of death. So si King Sennacherib po, mga kapatid ko, ay nagbibigay po ng false offer. Sumanib na kayo sa akin, magpasakop na kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng lupa, bibigyan ko kayo ng pagkain, pero alam po natin it's a false offer. Sige po, continue po natin. Don't listen to Hezekiah. Ito na po. Sabi po ng King of Sennacherib, don't listen to Hezekiah when he tries to mislead you by saying, the Lord will rescue us. Verse 33, have the gods of any other nations ever saved their people from the king of Assyria? Ito na po, he was boasting here sa mga nations na nakonquer niya. Tagnan po natin yung mga nations, yung mga bansa pong na-overpower po ng Assyria. Mahalaga pong malaman nito natin, mga kapatid, dahil dito rin po magmumula yung kabuuan po ng revelation ng Lord. Sige po. Verse 34, what happened to the gods of Hamath? So unang po sinasabi niya, anong nangyari sa God of Hamath na nakonquer po na King Assyria? And Arpad,
And what about the gods of Sepharvaim, Hena and Eva? Did any god rescue Samaria from my power? What god of any nation has ever been able to save its people from my power? So what makes you think that the Lord can rescue Jerusalem from me? So, napakaganda po. Naging intense na po yung tagpuan, yung pagitan po ni Hezekiah at saka ni King Sennacherib of Assyria. Pinagmayabang niya po yung mga na-conquer niya pong mga nations. Mamaya po ililista ko po. Meron po akong diagram ng mga na-conquer niya pong mga nations. At doon po makikita po ninyo, napakaganda po ng revelation ng Panginoon. Sige, ano ba po ang ginawa po ni King Sennacherib? Minsan pa, King Hezekiah, nung narinig po nila yung mensahe po ni King Sennacherib, ano pong ginawa nila? Sila po ay nagpunta sa templo, sila po ay nanalangin, sila po ay naghintay ng pangungusap ng Diyos, hindi po sila nagsalita. Amen? Sige, ano pa po ang ginawa po ni King Sennacherib para po takutin ang pamumuno po ni King Hezekiah? Basahin po natin chapter 19, 2 Kings chapter 19, verse 10 to 12. Nagbigay ulit ng mensahe, dahil nga po ayaw pong sumuko ni Hezekiah, nagbigay ulit ng mensahe ang King of Assyria. 2 Kings chapter 19, verse 10 to 12. This message is for King Hezekiah of Judah. Pangalaw pong mensahe. Don't let your God in whom you trust deceive you with promises that Jerusalem will not be captured by the king of Assyria. You know perfectly well what the kings of Assyria have done wherever they have gone. They have completely destroyed everyone who stood in their way. Why should you be any different? Have the gods of other nations rescued them, such as a nation as Gozan, Haran, Rezeph, and the people of Eden who were in Telassar? My predecessor destroyed them all. What happened to the king of Hamath and the king of Arpad? What happened to the kings of Sepharvaim, Hena, and Eva? So lahat na po ng inoverpower ng Assyria na bansa ay ibinubos na po nila. Anong nangyari sa mga bansang ito? Meron bang Diyos na nagtanggol sa kanila sa kaming power? Dinadagdagan po ng King of Assyria ang pressure kay King Hezekiah sa pamamagitan po ng paglalahad ng lahat ng na-conquer nila, na-overpower nilang bansa. Sige po. Eto na mga kapatid ko. Napakaganda po, no? Una, yung sabi ko sa inyo, bear in mind who is King Hezekiah. Hezekiah is a good king. Hezekiah did what was right and pleasing in the eyes of God. He carefully obeyed all the commands of the Lord. He remained faithful. He trusted the Lord. Amen? Yun po yung ating pong kanina, sabi ko sa inyo, pakatandaan po ninyo. Ang propeta po, noong panahon ni Hezekiah ay si Prophet Isaiah. At dumating po yung time sa kanya pong pamumuno, kay si King Hezekiah, meron pong umusbong na napakalakas na bansa. Napakalakas na nation. Ito nga po yung Assyria. Ito po'y sobrang lakas po na napakarami niya pong inilalahad na mga na-conquer niya pong bansa upang takutin po si Hezekiah. Nung binabasa ko po ito mga kapatid ko, ako po yung nagtatanong sa Diyos. Dito po nagmula yung revelation ng Diyos. A personal revelation. Wala pong maitataas kundi ang Diyos lamang. Wala po. We will never take the glory. We will never take the praises. Only all the glory and praises belong to the Lord. I was asking the Lord, Panginoon, bakit nangyari yun? Hindi po ba't maayos na hari si King Hezekiah? Siya po, he trusted in you. He is very faithful. He remained faithful, sabi nga po. He did what was right in your eyes. Kumbaga po, mayroon siyang relasyon, maayos na relasyon sa inyo. Pero bakit ganon? Sabi ko po sa aking pong tanong, one of my devotion time, sa mga panahong nakikipag-usap ako sa Lord. Bakit po ganon? Maayos sila. May relationship sila sa inyo. Pero bakit po sa panahon po niya may umusbong pong
Assyria na hindi kakilala, na walang kilalang Diyos at nagsigasigahan at talagang palakas ng palakas na Assyria hanggang tuluyang pati sina King Hezekiah ay tinitreaten na niya. Can you imagine? Parang ganito mga kapatid. Tayo po, may maayos tayong relasyon sa Diyos. Pero bakit minsan dumarating sa point ng buhay natin na kung sino pa yung may maayos na relasyon sa Diyos, kung sino pa yung nag-a-attend ng Bible study, kung sino pa yung pumupunta sa church, yung nagbabasa ng Bible study, sila po yung may mga malalaking problemang pinagdadaanan sa buhay. Di po ba? Sabi mo dito, kay King Hezekiah po, sabi ko, ang tanong ko, Lord, bakit ganun? Bakit sila, ang King of Assyria, ang lumalakas ng lumalakas? Wala namang kilalang Diyos yun. Bakit ang King of Assyria, sila yung kayon ay patuloy na nagko-conquer ng mga iba't ibang bansa, wala namang kilalang Diyos yun. Samantalang sina Hezekiah, ay sila po ay pababa na ng pababa, pabagsak na ng pabagsak. Kasi hindi lang po natitreaten. Lahat po ng meron sila, silver and gold, binigay na rin po ni King Hezekiah sa King of Assyria. So ibig sabihin, wala na po sila, walang-wala na. So what we can see here mga kapatid ko is group of people kung saan one who trusted God, one who doesn't have God. Pero ang lagay mga kapatid ko, the one who trusted God, the one who is faithful to God, sila po yung pababa ng pababa, pabagsak ng pabagsak. Samantalang yung walang kilalang Diyos, sila naman po yung patuloy na umaangat ng umaangat at palakas ng palakas na nagiging pinaka-greatest threat na po sa naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Panginoon, parang may mali. Sabi ko, I was asking the Lord, Panginoon, bakit ganun? Di ba dapat sina King Hezekiah ang lumalakas na lumalakas dahil mayroon silang totoong Diyos na sinasamba? Isipin nyo mga kapatid ko, kung kayo po ang nasa kalagayan ni Hezekiah, hindi ba kayo magtatanong? Ako po, ang dami ko pong tanong. Ang dami ko pong tanong. Dinlagay ko po yung sarili ko po kay King Hezekiah. Sabi ko, pwede kong sabihin sa aking panalangin kay Lord, Lord, bakit ganoon? Kami yung anak mo, kami yung nananampalataya sa inyo, kami yung sumusunod ng utos mo, we are doing what is pleasing and right in your eyes. Ginagawa po namin ang lahat para sa inyo. Tapos ngayon, yung hindi nakakakilalang bansa, hindi nakakakilalang nation, sila yung palakas ng palakas and they are serving and they are playing a big threat in our lives. Pwede mong tanungin ng Diyos, kapatid ko. Ako, tatanungin ko talaga ang Panginoon. Bilang ako na anak niya, meron kaming relationship, tatanungin ko kung bakit nangyayari yun. Lord, parang, have you ever questioned the Lord? Have you ever asked the Lord, Lord, nandiyan ka po ba? Pwedeng tanungin ni Hezekiah yun. Isip-isipin po natin. We can assume na nagtanong din si Hezekiah na, Lord, bakit ganito? Okay naman tayo. Madalas ito rin po yung tanong natin mga kapatid. Parang ang layo mo, Panginoon. Nasaan kayo? Sa kalagitnaan ng problema po natin, natatanong natin minsan ng Diyos, may ginagawa pa ba kayo, Panginoon? Sa kalagitnaan po ng pagsubok ng buhay natin, minsan natatanong natin ng Diyos, Lord, nandiyan ka ba pa para sa akin? Parang ang layo-layo mo. Ako po, medyo emotional na po ako sa tanong ko dahil sa mga panahong nagtatanong ako sa Diyos, ako po isang mangmang. Akala ko walang ginagawa ang Diyos, kapatid ko. Napakaganda po ng lahat ng gawain ng Diyos para sa bawat isa sa inyo. Minsan padalhin niyo po yung sarili niyo sa kalagayan po ni King Hezekiah. One who is close with God. One who is faithful. Who trusted the Lord. Na walang ibang haring gumawa nun kundi siya lamang, sabi po ng Biblia. One who obeyed carefully the commands of the Lord. Pero bumababa. Pababa sila ng pababa. Pabagsak sila ng pabagsak. Pagrabe ng pagrabe yung sitwasyon nila. Samantalang yung hari ng Assyria, samantalang ang Assyria, they don't know God. There is no God. Wala, hindi po nila kilala ang totoong Diyos. Sila po yung palakas ng palakas. Kayo po, hindi po kayo magtatanong, mga kapatid ko. I hope na matanong nyo din po ang Panginoon. Oo nga, no? I hope na magkaroon din kayo ng question sa isipan nyo na, bakit gano'n? Minsan na-experience ko talaga natin yun, mga kapatid ko.
Tayo mga nananampalataya, parang hindi na tayo tinigilan ng problema, samantalang yung mga tao na walang kilalang Diyos, parang saya-saya ng buhay nila. Tayo na mga nananampalataya na hindi na natapos, tapos parang ang tagal-tagal ng kilos ng Diyos. Tayo na mga nagtitiwala at remain, tayo na sumasamba sa Diyos, parang ang dami nating mga pagsubok sa buhay, samantalang yung mga hindi nakakilala sa Diyos, parang napaka-relax ng buhay nila. Minsan nga po mga kapatid, yung isa kong kaibigan na nagtanong sa akin, bakit ganun? Isang kasama ko po sa Bible study, bakit ganun Brad? Sabi niya sa akin. Minsan nga naisip ko na lang, bumalik na lang ako sa buhay ko. Kasi pag nakikita ko yung mga hindi naman nananampalataya, parang saya-saya ng buhay nila. Samantalang ako, ang dami kong problema. Mga bagay na ganun, mga tanong na ganun, mga kapatid ko. Tayo po ay, pagka ganun po, tayo po ay isang mangmang pagka tinanong po natin na, Lord, may ginagawa ka ba? Hindi po natin alam dahil ang Diyos po, you cannot predict what the Lord will do. Maaari po bang sabihin ng isang nilikha ang pwedeng gawin ng kanyang lumikha? Hindi po pwede mga kapatid ko. We cannot predict what the Lord can do. At sinasabi ko po sa inyo, sa mga panahong nagtatanong tayo kung ang Panginoon ay nandyan pa ba? Sa mga oras po na nagtatanong tayo, Lord, para sa amin ka pa ba? May ginagawa ka pa ba para sa amin? I can assure you, may mga kapatid ko, na God is doing great things more than we could think or imagine. Ito po yung title ng aking lesson. God is doing great things more than you could think or imagine. Ngayon, sinagot po ako ng Diyos sa aking katanungan kung bakit gano'n. Kung sino pa yung nananampalataya, kung sino pa yung nagtitiwala sa Diyos, sila pa yung nakaka-experience ng gano'n. Amen? I was asking the Lord, I need an answer. Gusto ko pong i-reveal niyo itong bagay na ito sa akin kasi ito po yung pagmumulan ng kalakasan ko. Kasi by that time, nung binabasa ko po ito, nakaka-experience din po ako ng gano'n na, bakit gano'n? Ako yung may relationship sa Diyos, tapos parang yung walang relationship sa Diyos, sila yung nagtatagumpay. And parang may mali, parang hindi tama. I was asking the Lord, totoo po. Kaya po itong mensaheng ito ay personal para sa akin. Ito po'y naalala ko bawat detalye ng mga pangyayaring ginawa ng Diyos sa buhay ko. Amen? So ready na po ba kayo sa sagot ng Diyos? Kung bakit ganon? Kung bakit parang ang layo ng Diyos kay King Hezekiah? Bakit parang iniwan na sila ng Diyos? At ang King of Assyria, sila yung palakas na bansa? Sige po, makikita po natin ang sagot. At dito po natin ma-appreciate ang ginagawa po ng Diyos. Napakabuti po. Napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid ko. Go to Book of Isaiah. Tingnan po natin, mga kapatid ko. Bakit nga po sina King Hezekiah ay bumagsak ng bumagsak at ang King of Assyria pataas ng pataas at palakas ng palakas. In-explain po sa atin ng propeta sa mga panahon niya, who is Prophet Isaiah. So, I want you to open your Bible. Isaiah chapter 10, verse 5 to 7. Ito na po mga kapatid ko. Ang tagal po, bago din po ako inilid ng Lord sa sagot na matatagpuan sa Book of Isaiah. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanya pong revelation. Sige po, Isaiah chapter 10, verse 6 to 7. Ano po? Basahin po natin, ano? Chapter 5 to 7. What sorrow awaits Assyria? The rod of my anger. I use it as a club to express my anger. Ganda po, no? I'm sending Assyria against a godless nation. Please bear in mind, godless nation. I'm sending Assyria, sabi po ng Diyos, I'm sending Assyria against a godless nation, against people with whom I am angry. Assyria will plunder them, trampling them like dirt beneath its feet. Verse 7, but the king of Assyria will not understand that he is my tool. His mind does not work that way. His plan is simply to destroy, to cut down nation after nation. Siya nga po pala, ang aking pong translation ay New Living Translation.
Kung meron po kayong Bible na New Living Translation, makipagbukas kayo doon para isa po yung reference po natin. So ano po sinasabi po ni Isaiah, ng Book of Isaiah concerning Assyria? Ang sabi po dito mga kapatid ko, what sorrow awaits Assyria, the rod of my anger. I use it as a club to express my anger. So ang Assyria daw po mga kapatid ko, ginamit sila ng Diyos. Sila po ay instrumento ng Diyos. I use it as a club to express my anger. Paganda po ng paganda ng ating pong pinag-uusapan. Ang King Assyria, ang Assyria, sabi po ng Diyos, ay sila ay club ko. Sila ay grupo na ginagamit ko to express my anger. Sige po. Verse 6, I am sending Assyria against a godless nation, against people whom I am angry. Assyria will plunder them, trampling them like dirt beneath its feet. So, ginagamit daw po ng Diyos ang Assyria. God is used to send them to destroy godless nation. Please bear in mind, godless nation. Sa ibang translation, New King James translation, ungodly nation. So, ginagamit daw ng Diyos ang Assyria para sirain po ang godless nation, a nation who is ungodly. Amen po? And verse 7, the king Assyria will not understand that he is my tool. His mind does not work that way. His plan is simply to destroy, to cut down nation after nation. Hindi alam ng Assyria na sila po ay tool lamang, instrument po ng Diyos. Ang alam po ng Assyria, sila po by their might, by their hands, by their power, sila po ay palakas ng palakas. Hindi po pala. Pinalakas po sila ng Diyos upang gamitin po silang instrumento ng Diyos. Para saan? Para sirain po ang godless nations. Nations who are ungodly. They are instrument of God. Maliwanag po mga kapatid ko. Ang Assyria po, hindi po lumakas dahil sa pamamagitan ng kanilang sarili. Hindi po, inangat po sila ng Diyos. Para saan? Para gamitin po sila ng Diyos, sirain ang godless nation. Sirain ang nation that is ungodly. Amen? Please take note of the word godless nation and ungodly. Ngayon mga kapatid ko, ano yun? Saan tayo, anong kinalaman natin, anong matututunan natin ngayon kung ganon, kung ginagamit pala ng Diyos ang Assyria as an instrument, as a tool? Ito po. Bibigyan ko po kayo ng illustration para makita po ninyo. I hope you're still there mga kapatid ko. And I hope na nakikita nyo po yung aking illustration, yung aking pong isinulat mga kapatid ko. King of Assyria. Amen po? Ang sabi po ng Bible mga kapatid ko, ang sabi po ng ating binasa, ang Assyria daw po ay instrument of God. Okay? Instrument of what? Instrument of God para silain po yung godless nation. Ano yung mga godless nation po? Ito po yung mga pinagmamayabang po nilang ng Assyria na sinira nila. Ito po yung sinasabing godless nation ng Diyos. Hamat, Arpad, Sepharvaim, Hena, Iva, Gozan, Haran, Resep, people of Eden. So ito po yung sinasabi ng Diyos na sinira niya, a godless nation, na ang sumira ay King of Assyria dahil na nagbigay ng karapatan, nagbigay ng power na sirahin itong mga to ay ang Diyos. Assyria was an instrument of God. Ngayon, ano po ang kinalaman nitong diagram po natin? Ito po ang Israel, mga kapatid ko. Napakaganda, no? I hope the Lord will speak to you, mga kapatid ko. Sa mga panahon po, when Assyria was threatening po Hezekiah of Israel, of Jerusalem, pwede siyang magtanong, bakit? Sila po ang nananampalataya, sila po ang sumusunod, very faithful to God, pero ito po yung Assyria ang palakas ng palakas. Sa mga panahon po na ito, mga kapatid ko, pwede na pong magtanong si Hezekiah, ano nang nangyayari? Hindi ko na maintindihan. Pero ito po yung revelation ng Diyos, mga kapatid ko. Ginamit po ng Diyos ang Assyria para sirain po itong mga nation na ito, a godless nation na ito, nation that are ungodly. At ano pong ginagawa ng godless nation? Ano pong ginagawa ng nation that is ungodly? Isa lamang pong gagawin nun, mga kapatid ko. They will attack the godly nation. Tandaan nyo po, lahat po ito considered ungodly nation. At what will they do? They will attack the godly nation. Sa mga panahon pala na yun, mga kapatid ko, nung ginamit ng Diyos ang Assyria para sirain po itong mga to,
Dahil itong mga bansang ito, itong mga nation na ito, they will become a threat to Israel. Sa mga panahong nagtatanong, pwedeng magtanong si Hezekiah, Lord, nasaan na kayo? Hindi niya po alam. Ang Diyos na po ay gumagawa na po ng paraan para sirain na po yung mga nations na soon enemy po ni King Hezekiah. Tingnan niyo po mga kapatid ko, kung sakali mang nakipaglaban po si Hezekiah sa Hamath, pwede ba manalo sila? Okay, sige. Paano sa pangalawa? Arpad, pwede pa kaya? Mananalo pa kaya sila? Paano pa sa pangatlo? Sepharvaim, kaya pa kaya nila? Pero ang ginawa po ng Diyos, pinahina po sila ng pinahina so that they will not start a fight. At pinalakas ng Diyos ang Assyria para sila na ang Diyos na po mismo ang sumira sa enemy po ng Israel, sa enemy po ni King Hezekiah. Napakaganda po. Sa mga panahong akala nating walang ginagawa ang Diyos, napakaganda po, napakalaki pala, napakarami po palang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Tapos po, nung ang Assyria po, aatakehin na po ang godly nation, ang kapamunuan po ni Hezekiah, ang Diyos na po nakipaglaban para sa kanila. Amen po tayo doon. Sa mga panahong nagtatanong tayo, ako po, nung nireveal po sa akin ng Diyos ito ay lamay yung po akong pinagdadaanan nung unang-una. Ako po ay nagpunta rito as a nurse, pero ang PCR ko po, position ko ay EMT technician. So ang sahod po ng nurse, kalahati po ng sahod ko. So medyo, when it comes to background, ako po, meron po akong experience sa ICU, mayroon po akong experience. When it comes to experience, meron na rin po akong experience. Tapos, ako po ay nakakilala na rin po noon. Sabi ko, Lord, gusto ko rin ma-receive sana kung ano yung dapat kong ma-receive. Ang sahod po ng isang nurse. At ang nangyari po mga kapatid ko, yung mga kasama ko sa trabaho, hindi man po mananampalataya. Mas mababa pa yung taon ng kanila pong experience kaysa sa akin. Pero, ang laki po ng sahod nila. Kahit hindi man po, kahit ilang beses ko pong i-convince yung sarili ko na okay lang, meron pa rin pain. Kasi when it comes to qualification, when it comes to relation, meron akong qualification, meron akong relation sa Lord, pero parang ako, ang liit-liit ko, tapos yung mga walang relasyon sa Diyos, sila yung nakakakuha, sila yung nag-e-enjoy ng mga bagay-bagay. Sabi ko, Lord, paano? Bakit gano'n? I was praying to the Lord. Ano pong kulang? Ano pong mali, Panginoon? Bakit gano'n? Ako na nananampalataya. Hindi ba't ako dapat ang nag-e-enjoy dahil meron akong Diyos na buhay? I was praying to the Lord. And every time po na nagtatrabaho po kami, ay yung workload, ako pa po mas maraming workload. Sa kanila po mas konti yung workload. Pagdating sa compensation, sila po mas marami. Ako po lang konting-konti. Talagang napapress ako ng napapress. Sabi ko, Lord, hindi ko na po maintindihan. Lord, nandiyan ka po ba sa panalangin ko? Kasi nanalangin po ako, nag-submit po ako ng paper na mapalitan po yung position ko. Nanalangin po ako ng nanalangin. Umabot din po ng 1 taon yung aking panalangin. Sabi ko, Panginoon, kung hindi niyo po kalooban na i-promote ako, okay lang, sige. Pero mga kapatid ko, ako po ay isang mangmang nung panahon na yun, ako'y nagtatanong kung may ginagawa ba ang Diyos. Kung hindi ba kalooban ng Diyos na iingat niyo yung buhay mo, of course kalooban ng Diyos na umangat ka sa buhay. Hindi po pwedeng hindi ka iangat ng Diyos. Maapektuhan po ang kanyang pangalan pag hindi ka na inangat sa buhay. Hindi po pwede yun. Sinasamba natin Diyos na mayaman, Diyos na hag-aari ng lahat, tapos ikaw 20 years ka nang mananampalataya, napakababa pa rin. Nandun ka pa rin sa isang lugar kung saan naghihirap ka, hindi mo. Sino maapektuhan? Ang pangalan ng Diyos na sinisigaw natin na mayaman. Amen po? So, ang tanong ko po, Lord, bakit? Hanggang dumating po yung point na kumilos na nga po ang Panginoon. Pinalitan niya po yung aking PCN, yung aking posisyon. Naging nurse po ako, tapos nurse na rin po yung sahod ko. Nung iniisip-isip ko po mga kapatid ko, ako po isang mangmang na ako'y nagtatanong kung nara sa akin pa ang Diyos, malapit ba ang Diyos sa akin, kung may ginagawa ba ang Diyos, dahil napakaganda po nung ginawa ng Diyos sa akin. Alam niyo po, mayroon po akong ugali na hindi marunong makontento.
So, ano naman kung ibigay sa akin ng Diyos nung hindi pa nababago ng Diyos yung aking paghugali? Kung binigay niya agad na pinalitan niya agad yung position ko, na-receive ko as a nurse, lumaki yung sahod ko, baliwara rin po yun. Kasi mga kapatid, kahit ang laki ng sahod mo, kung hindi ka marunong makontento sa mga bagay-bagay, baliwala po yun. Ang ganda po ng ginawa ng Diyos, mga kapatid. Binago niya muna yung aking pagkatao, yung aking karakter, na kung saan nakakapagpasalamat ako sa maliit na bagay. Nung natutunan ko na po yun, nung may joy na po ako, na kahit ganito lang yung sahod ko, hindi na po ako nag-compare. Nung kahit ganito yung sahod ko, natutunan ko na po. Tinuro na po ng Diyos sa akin magpasalamat. Ako po may joy na kahit ganito na yung sahod ko. That was the time, mga kapatid ko, na in-increase ako ng Diyos. Na prinomote ako ng Diyos. Na talagang grabe yung ginawa po ng Diyos. Triniple niya po yung sahod ko. May compensation. Meron pang retro. Hindi ko na po malaman kung paano magpasalamat sa Diyos. Ganon din po ang nangyari, mga kapatid. Nung kami po ay nasa labas pa po ang accommodation po namin ng aking asawa ay nasa labas pa po ng hospital po namin dahil gawa nga po ng family namin. I was praying to the Lord, Lord, bigyan mo naman kami ng accommodation sa loob ng hospital para po hindi po masyadong mahirap, para hindi po kami araw-araw nagta-travel. Ang tagal po, mga kapatid, kung yun ang prayer ko, Lord. Ibsan mo naman yung aming yung pagod namin dahil ang layo ng aming pong binabiyahe araw-araw kasama po ang bata. Sabi ko, Lord, parang napapagod na ako. Akala ko, mga kapatid, tapos ako po yung nagpa-follow up ng housing sa aming pong administration, sa housing po namin. Number 13 na kami, mayroon pang mayroon pang mag-overtake sa amin. Ibig sabihin, palakasan system. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, sila general lang backup, colonel lang backup. Sa amin po, ang backup ko ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Bakit po ganun? Bakit po napapag-iwanan na po kami ng accommodation po dito sa Alhada, dito sa hospital po namin? Alam niyo po, kumikilos, nagtatanong na naman ako sa Diyos, Panginoon ko, may ginagawa po ba kayo sa bagay na to? Panginoon, i-comfort niyo naman ako dahil ilang beses na po kaming nalampasan. Yun pala, mga kapatid ko. Napakaganda po ng ginawa ng Diyos. Alam niyo po, ako po ay nagtatrabaho sa isang ospital at ang asawa ko po sa isang ospital din. Pero isang facility lang po kami, isang company lang po kami. Yun pala, mga kapatid. Glory to God. Hinihintay lang pala ng Diyos na mailipat niya yung asawa ko the same hospital kung saan ako nagtatrabaho. Nung nailipat po si Sandy, ang aking asawa, dito sa hospital na kung saan ako nagtatrabaho, doon po kami binigyan ng housing. At sa ngayon po, mga kapatid ko, nakatira po kami sa housing kung saan housing po ng mga doktor. I can thank the Lord ng sobra po yung ginawa po ng Diyos, mga kapatid ko. Nilagay po kami sa isang housing kung saan kasama po namin ang mga doktor. Hindi po kami entitled doon. Kung tatanungin niyo po, mga kapatid, entitled ba ang mga Pilipino? Hindi po. Pero bakit po kami nakarito? Nag-i-enjoy po sa tahanang binigay ng Diyos. Yun ay dahil sa Diyos. Sa mga times na tinatanong natin ng Diyos kung may ginagawa ba siya, God is doing great things. More than you could think or imagine. Huwag niyo pong sasabihin, mga kapatid, sa sarili niyo, Panginoon, nandiyan ka pa ba? Dahil ang Diyos hindi nawala sa inyo. Ang Diyos, laging may ginagawang magagandang bagay para sa inyo. Minsan pa, I hope and pray na naitaas ng Diyos yung pananampalataya niyo, yung trust niyo sa Kanya, sa Kanyang gayang gawin, at sa mga ginagawa niya para sa inyo. Huwag niyo pong kakalimutan, mga kapatid ko. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa inyo. Sa kabila po ng lahat ng pinagdadaanan niyo, sa kabila po ng lahat ng struggles niyo sa buhay, ng problema po ninyo sa buhay, may isang Diyos na may plano, may isang Diyos na may ginagawa, higit pa sa inyo pong iniisip, at higit pa sa inyo pong nai-imagine na pwedeng gawin ng Diyos. God is doing great things in your life. Sana po ina-empower po kayo, mga kapatid. Especially sa panahon po natin ngayon, palala po ng palala yung coronavirus. Na para bang pagka lagi nating pinapanood ang mga news, nagdudulot po ito ng fear sa bawat isa sa atin at nagtatanong tayo kung may ginagawa ba ang Diyos. I'm sure. Surely, God is doing something.
God is doing something, mga kapatid ko. And I hope na maitaas po ng Diyos yung trust nyo sa Kanya. I believe na sa panahon natin, gusto lamang itaas ng Diyos yung trust natin, yung faith natin sa Kanya. Mga kapatid ko, nawa itong mensaheng ito ay nakapagdulot sa inyo ng kapayapaan, ng kapahingaan, dahil minsan pa inassure tayo ng Diyos na may mga ginagawa siyang bagay, magagandang bagay para sa inyo. Salamat po, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Pwede bang can I just invite everyone na mag-pray tayo kahit sa ganitong kaparaanan. I want you to feel the Holy Spirit. I want you to feel the presence of God. Close your eyes. Samahan niyo po ako, mga kapatid. Kung hindi po biro-biro ang panahon natin, ito yung panahon natin, kailangan natin ng Diyos. Amen po. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Diyos, kami po minsan pa ay lumalapit sa inyo. Humingi po kami, Panginoon, ng paumanhin sa mga pagkakataong nagtatanong kami kung andiyan ka pa ba? Sa mga panahong, Lord, na nagtatanong kami kung may ginagawa ka pa ba para sa amin. Sa mga panahon, Lord, na kami po ay naging mangmang, O Diyos, sa inyo pong kilos at gawa. Ngayon, O Diyos, dalangin ko lamang po, Panginoon, sa aking mga kapatid at sa akin, O God, na sa bawat pangyayari, sa bawat sitwasyon ng aming buhay na makakaharap, mas lalo niyo pong itaas yung aming pananampalataya, ang aming pong trust sa inyo, na meron po kayong ginagawa, O God, na hindi po kayo nagpapabaya, na hindi po kayo malayo sa amin, na malapit lang po kayo sa amin. Salamat, O Diyos. I want you to empower them by the power of the Holy Spirit in the name of Jesus, Father God. Gusto kong ma-empower mo sila, mga kapatid kong nakikinig sa ngayon, Panginoon, na maitaas niyo po yung kanilang trust and faith upang maibsan po, upang bumaba po yung level ng kanilang anxiety, ng kanilang worries sa buhay, at nang magkaroon po sila ng kapayapaan, ng kapahingan at kapanatagan sa kanila pong pamumuhay, Panginoon. Salamat, maghari po kayo sa kanilang buhay. O God, halaan mong patuloy na sakupin niyo po sila upang magkaroon po kami ng buhay kung saan ang buhay na ito ay ikaw ay nagplano, O Diyos. Salamat po, pinupuri ka namin sa aming buong buhay. Minsan pa, Lord, ang pagpupuri, ang lahat ng pasasalamat at pagdadakila ay para sa inyo lamang, O Diyos. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.